Makakausap natin ngayon si Commodore J. Tariela, ang Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea. Magandang gabi po sa inyo, Commodore Tariela. Hello, Miss Karina. Magandang gabi po sa inyo at sa inyo po mga tagapanood. Opo, so are you aware of the latest pronouncements of Senator Padilla? At ano po ba, sang-ayon po ba kayo dito sa kanyang mga panibagong pahayag? Well, una sa lahat, Miss Karina, nakapag-usap na kami ni Senator Robin. I respect his position. Gaya ng sinabi ko, naniniwala ako na si Senator Robin Padilla, mahal niya ang ating bansa. Iisang bansa ang tinitindigan nating lahat. He may have different perception and opinion with regard to the concern of the People's Republic of China. So para sa akin, I respect his opinion, but I would also like to take this opportunity, ng pagtindig natin sa West Philippine Sea, particularly exposing the Chinese aggression, is not as an escalation or provocation. Ito ay paglalahad lamang ng tamang impormasyon para tumaas ang kamalayan ng ating mga kababayang Pilipino pagdating sa mga insidenteng nangyayari dito. Mhm. So inasahan po ba ninyo na lalaki itong issue with the Chinese embassy? Well, I never really expected that the Chinese embassy will go all out sa kanilang social media account. But again, I stand by with the press releases that I released a few years back. Almost 3 years na nating ginagawa ito, ang paglalahad ng mga insidente sa West Philippine Sea. Wala tayong fabricated information, wala tayong kasinungalingan, and these are all supported by videos and photos. At pinaka-importante sa lahat, Ma'am Corina, there were media who were embedded sa ating mga barko. They have eyewitness accounts na kung ano talaga ang nangyari sa mga insidente na to. And I don't think that their claim na puro kasinungalingan at paniniwala lamang ang ginagawa ko sa China is something na kailangan nating pangpaniwalaan at pag-usapan. Medyo nakakabahala po ang banggit ni Senador Padilla na para bagang ito po daw ay mapupunta sa pagsakop, paglusob at pagsakop sa Pilipinas. Kaya't wag dapat natin pipikunin ang mga Chinese. Ano po ang reaksyon ninyo doon? Doon ba talaga ang trajectory nito? Well, Ma'am Corina, 3 taon na tinitindigan ni Pangulong Bongbong Marcos ang ating karapatan sa West Philippine Sea at hindi naman tayo nag-expect na umabot dyan. Gaya na sinabi ni Pangulong Marcos, naniniwala tayo sa diplomasya. Ito ang ating pangunahing hakbang para maayos ang ating gusot sa bansang China. And again, ulitin ko, we're not provoking anybody. Ang paglalahad ng tamang impormasyon sa publiko ay obligasyon lamang nating lahat para sa maintindihan ng ating mga kababayan kung ano nangyayari dito. And I don't think that this is something that will be interpreted that would eventually result to a kinetic conflict. Mhm. Suportado pa po ba ninyo yung Senate resolution to declare Chinese embassy officials as persona non grata? Sabi kasi ng Malacanang ay last resort na lamang ito dapat. Ma'am Corina, I support the position of Malacanang. The President has already spoken. It is a last resort for us to do ang pagpersona na grata sa kahit sa sinong opisyal ng embahada, hindi lamang sa China but for all other countries. So I support the decision of President Marcos of not declaring persona non grata ang sinumang miyembro ng Chinese embassy. Maraming salamat po sa inyong oras, Commodore J. Tariela, ang Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea. Maraming salamat. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.